diri sa Kamamanan, di ka tabok, gabi. Dali na kayo. Within 5 minutes siguro, gabi, nani ng tubig. Pagtawid ng mga motor, muntik na nalunod kasi wala, tinangay talaga ng agos ng tubig ba. May mga kaakibat na bagyo and hangin sa bagat na posibleng mauwi sa baha. Sa kalagitnaan ng taon ay inaasahan daw ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Hindi man daw bagyo ang magpapaulan sa ating bansa, subalit kailangang paghandaan ang panganib na dala nito. Nito lamang April 10, may nabuong bagyo pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Wala naman itong direktang epekto sa bansa pero ang Luzon at Visayas ay apektado ng habagat base sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang Mindanao naman ay posibleng makaranas ng papulupulong pag-ulan. Makikita naman natin dito sa Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at gabi. Subalit bandang hapon, biglang rumagasa ang malakas na agos ng tubig sa barangay Kamamanan sa Cagayan de Oro City. Ito ang senaryong nakuhanan ng video ni John Ray na natiyempong dumadaan din sa kalsadang ito sa mga oras na iyon. Sinundo ko yung asawa ko, galing sa school niya, sinundo ko siya doon, tapos pauwi na kami. Within 5 minutes siguro, gabi, nani ng tubig. Di ka mamigpilahan. Habang bumabiyahe kami, naulan na, pero hindi gano'ng kalakas. Tapos, mga alas 4 Gs man siguro yun, parang ganun. Tapos biglang malakas yung ulan, lumakas. Tapos hindi pa masyado yung baha, hindi pa masyado talaga. Ayon kay John Ray, sa bandang hapon lamang nagkaroon ng pag-ulan pero hindi niya inaakalang magdudulot ito ng pagbaha. Bangka ng rilag ang kuwan. Gabing tubig, hindi ka dali ng tubig. Pagdating namin doon sa yung crossing ng Kamamanan, pagdating namin doon, na may na-stop na na truck. So nakahinto kami mga 1 minute siguro yun, ganun. Tapos yung tubig parang nandoon sa kalsada. Parang hindi pa siya nangangalati sa motor ko, parang nasa lang siguro, parang sa gulong pa lang ba. Sabi ko, gabi, ang bilis umakyat ng tubig. Grabe talaga. Wala pang 5 minutes siguro talaga, gabi, or 4 minutes. Yung tubig, gabi, parang sabi ko, para final destination na to. Sabi ko sa sarili ko, ang lakas ng tubig talaga. Tapos may sumubok na tawirin. Tapos pagtawid ng mga motor, yung muntik na nalunod kasi wala, tinangay talaga ng agos ng tubig ba. Sobrang lakas talaga na sa buong buhay ko. First time ko nakakita ng ganun tubig na lumalabas ng ganun kalaki. Tapos may nagpungilit talaga kasi marami nag-iiyakan. Kunti lang kami talaga doon. Kunti lang talaga kami na wala pa masyadong tao kasi yung mga tao talaga na parang natakot na din ba. Tapos may nagsabi yung may-ari ng building, yung pinagstayhan namin na sabi na, bakit kaya na second floor? Doon ko nakita talaga yung yung van, tapos at saka yung auto doon sa loob ng yung compound. Gabi, wala, wasak na wasak talaga, wala. Sa video namang ito, makikita ang isang jeep na tinangay ng baha. Ang bahay namang ito ay pinasok ng tubig baha. Ihanda na po natin ang mga payong or kahit na anong pananggalang sa ulan dahil hindi lamang sa hapon mas magiging madalas ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan, possible na din po sa madaling araw o sa umaga. Inianunsyo na ng PAGASA ang pagpasok ng tag-ulan. Ito ay dahil sa paglakas ng pag-iral ng southwest monsoon o mas kilala sa tawag na habagat. Posible itong magdala ng malalakas na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ayon sa PAGASA, normal naman ang klima sa bansa dahil wala namang umiiral na El Nino o La Nina. Pero posibleng umabot sa 19 na bagyo ang pumasok
o mabuo sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong taon. So eventually, sa pagpasok ng habagat sa pagpapalit ng ating panahon ng tag-ulan, itong Intertropical Convergence Zone ay maaari makaapekto na rin dyan sa may extreme northern Luzon, na posibleng yan yung mga pagmulan ng mga developing na mga bagyo, na posibleng makaapekto lalong-lalo na dito sa may Luzon area sa pagdako nitong ating southwest monsoon or habagat. So asahan din natin yung mga pag-uulan na ito, hindi lang sa panahon ng habagat, hanggang sa katapusan ng taon, yung pagpasok din ng amihan. Usually, at this time of the year or historical, kung pagbabasihan natin yung historical record ng Pag-asa, mas marami kasi yung severe tropical storm at saka typhoon category na nararanasan natin sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, either severe tropical storm or typhoon category, makakaranas tayo nito kasi ito yung mostly frequent na mga bagyo natin. So, may mga, hopefully, wag naman magkaroon ng mga super typhoon category, pero posible pa rin yun. Sa ngayon ay may 5 kategorya ang Pag-asa kaugnay sa lakas ng hangin na dala ng isang bagyo. Ang pinakamalakas dito ay ang Super Typhoon na lagpas sa 185 km per hour ang maximum sustained wind. Kaya na nitong magdulot ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian at pananim. Pero kahit na mababa ang kategorya ng bagyo, ay hindi pa rin dapat maging kampante. Na halimbawa bagyo, hindi lang malakas na hangin, maraming ulan, meron din yung kaakibat na pagbaha at landslide. So, ibig sabihin, multiple hazard ang pwedeng ibigay ng isang bagyo. Kaya hindi lang basta bagyo yung ating paghandaan, kundi yung mga multiple hazard na posibleng makapagpalala or makaapekto sa atin. Hindi lang sa tao, kundi pati sa ating kabuhayan at sa ating environment. So, yung severe wind natin, so syempre yung storm surge natin, kapag ito yung malalakas na alon na generated ng malakas na hangin, dulot ng bagyo. So hopefully hindi naman natin maranasan yan, pero sa panahon ng mga tagbagyo, pagpasok po ng habagat at itong amihan, ito na rin yung typhoon season natin. Ang Office of the Civil Defense ay nais na mabigyan ng diin sa paglalabas ng babala ang malakas na pag-ulan na dala ng iba pang weather system. Ang ulan na dulot ng bagyo, yung bagyo kasi gumagalaw, di ba? Natatrack mo yung movement ng bagyo. Ang nagiging obserbasyon namin sa shear line at sa ITCZ, kung nasaan man itong shear line at ITCZ na to, yung buhos ng ulan ay nakababad sa isang lugar. No? Ang nagiging epekto nito, yung ibang lugar na hindi naman identified as landslide prone, no? Dahil talaga sa pagiging saturated ng lupa sa buhos ng ulan, may mga instances na rin na nag-create na rin siya ng landslide, no? Ang mahalaga nilang ginagawang prepositioning ay patungkol naman sa kanilang mga food packs, no? So, before pa dumating itong panahon ng tag-ulan, sinigurado na natin itong pagkaka-preposition ng ating mga kagamitan, yung ating mga kits, yung ating mga inventory ng mga equipment at tools. Kapag nakataas ang wind signal, hindi papayagang pumalaot ang mga sasakyang pandagat kahit na ito ay number 1 pa lamang. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, may binibigyan naman sila ng konsiderasyon, pero kailangan matiyak pa rin ang kaligtasan ng mga papayagang bumiyahe sa karagatan. Ilan sa kondisyon ay kailangan na kalmado ang karagatan at may maayos na visibility sa lugar at sa pupuntahan. Papayagan din ang biyahe sa araw lamang. Pero as a general rule po talaga, pag tinaas na po ng Pag-asa ang signal number 1, ay hindi na po tayo nagpapalayag ng mga barko o mga sasakyang pagdagat. Kung ang kanilang panggagalingan, dadaanan at pupuntahan ay may naitaas na pong signal number 1. Pero may mga binibigay po tayo ng mga considerations naman dyan base po sa ating mga polisiya. So halimbawa po dito, para maiwasan po yung congestion ng ating mga rolling cargo sa ating mga puerto, ang mga ro-ro vessels po ay pinapayagan po nating umalis. Purposely po to take shelter. Hindi po papayagang magkarga ng mga pasahero except po doon sa mga drivers ng kanilang mga rolling cargoes. At eto mga rolling cargoes naman po ay inaalaw lang po natin kung ibababa rin po nila kung meron po silang sakay na mga dangerous cargo. At eto mga ro-ro vessels naman po, papayagan lang po natin umalis kung sila po ay 300 gross tonnage pataas. Sa panahon po ng tag-ulan ay may mga panganib tayong maaaring kaharapin. Kaya naman narito ang mga dapat na maging paghanda upang tayo ay maging ligtas. It's official. Inanunsyo na ng Pag-asa ang pag-uumpisa ng tag-ulan. Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay maging handa
bago tayo makaranas ng malalakas na pag-ulan. Unang-una, basahin at unawain ang announcement na nanggagaling sa Pag-asa patungkol sa mga thunderstorm at mga rainfall advisory. Alam nyo ba na kahit walang bagyo, ay maaari tayong magkaroon ng mga pagbaha sa mga weather disturbances na pwede nating maranasan. Pangalawa, habang maaga ay magkumpuni na ng mga sirang bahagi ng ating pong mga bahay, katulad ng bubong na maaaring maapektuhan pagka nagkaroon ng malalakas na pag-ulan. Pangatlo, ganun din, habang wala pa ang masamang panahon o hindi pa tayo nakakaranas ng malalakas na pag-ulan, ay putulin na natin yung mga sanga ng puno na malapit sa ating pong mga bahay. Pang-apat, alamin sa inyong mga lugar kung ito ba ay flood-prone area. Paano natin ito malalaman? Sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating pong barangay o sa ating mga City Disaster Risk Reduction and Management Offices. O kaya ay maaari tayong gumamit ng mga Disaster Risk Reduction application katulad ng Hazard Hunter PH o kaya ng Project NOAA. Panglima, alamin din natin kung saan ang mga itinalagang evacuation area at kung papaano tayo pupunta dito sa oras ng mga sakuna. Pang-anim, maghanda ng go bag. Isa sa mga rason kung bakit tumatagal minsan ang proseso ng evacuation dahil kung kailan lilikas ay doon pa lang sila mag-aayos or magliligpit ng kanilang mga gamit. Kung maaga pa lang na nakahanda ang ating pong mga go bag, kapag ka nag-abiso ang mga otoridad ng paglikas, ito ay kukunin na lamang po natin at tayo po ay tutungo na sa mga evacuation area. Ano nga ba ang tinatawag natin na go bag? So ito rin ay may katawagan na emergency bag o ready to go bag. Iba't iba man ang tawag dito, pero iisa lang ang layo nito. Ito po ay maipon yung mga essentials or yung mga importante na gamit para sa atin, katulad ng pagkain, tubig, damit, flashlight at marami pang iba. At ang go bag ay magkakaiba base sa pangangailangan ng pamilya or ng isang individual. Pangpito, pag-usapan ng pamilya kung saan sila magkikita-kita if in case na magkahiwa-hiwalay sa oras ng sakuna at kung saang evacuation sila pupunta. Pangwalo, hindi rin natin alam kung anong oras makakaranas tayo ng mga pag-ulan. So wag din natin kalilimutan na magdala ng ating pong pananggala sa ulan katulad ng payong o kapote. Pangsyam, linisin at siguraduhin walang nakabara, nakalat sa daluyan ng ating pong mga tubig palabas ng ating pong mga tahanan katulad ng kanal. Learn, practice, and survive. Angelo de la Paz, Training Officer of UNTV News and Rescue. Kung gusto niyo pa pong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness, ay maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe, at huwag niyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Hindi po biro mapabilang sa isang rescue team. May iba't ibang istorya na pinagdaanan kung paano sila napunta sa larangang ito. Kagaya na lamang ni Randy Eras, isang jeepney driver, pero ngayon ay isa na siyang lifesaver. Ako nga po pala si Randy Eras, 44 years old po. Ako po ay isang jeepney driver ng Pasig Cruising. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin bumabiyahe dahil sa may pamilyadong tao, kailangan natin ng hanap buhay para mas suportahan natin yung pang-araw-araw na pangangailangan.
Sa karanasan ko po bilang chopper, araw-gabi nasa kalsada ako, may moment talaga na naranasan ko habang ako'y kumakain sa isang canteen. Meron dong isang driver din na operator siya ng jeep. Siguro inatake siya dahil... Kasi nung una nagsasalita siya eh. Hanggang sa nakasandalan siya sa monoblock chair and then naglalaway. Tapos walang kumibo na mga tao. Kasi alam mo naman, pagka may nangyari nun, baka mayayari ka rin. So, ganun din ang feelings ko. Pero sa loob-loob ko, baka mamatay. Kasi tingin ko talagang, ayaw na sumagot. Sasagot sa kilay eh, pag tinatanong. Ngayon, sa awa ko naman, nilapitan ko, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, sir, pwede po ba kitang matulungan? Pwede ko po ba kitang mapupunasan ng basa na tawil? Kahit yung mukha mo, dibdib mo, likod. So, nag-response naman sa kilay. So, bilang walang kaalaman sa pag-rescue, magbibigay ng first aid sa pasyente, sa alam kong makakabawas doon sa kanyang nararamdaman. Inuna ko yung mukha niya. So ngayon, pinupunasan ko lang ng basa na tawel. Tapos, ang ginawa ko, in-stretch ko lang yung mga fingers niya. Tapos pinaunat ko yung paa. Kumaga, inunat ko yung mga ugat niya. Yun lang yung nagagawa ko, haplos. Basta iniwasan ko lang yung batok. Siguro after 20 minutes nang nasikaso ko siya, napagsalita siya. Kinausap po yung enforcer. Sabi ko, sir, baka may matawagan kayo ambulance dyan. Kasi kawawa naman to. Tapos bago dumating yung ambulance, bumalik na naman yung problema niya. Inatake na naman. Hindi ko na talaga kaya to. Sa loob ko, hindi ko talaga kaya to. Wala na ako ibang magagawa. Ngayon, dumating yung ambulance, yun. Natungtuwa ako. Napag-isip-isip ko sa sarili ko. Kailangan talaga may alam ako. Kasi baka mangyari sa sarili ko, tulad yung sinabi kayo, sa membro ng family, wala akong magagawa. Sa halip na magagawan mo ng paraan ngayon bago dalhin sa emergency, sa ospital, ngayon pa lang masolusyonan mo na. Dumating yung grupo ng yung TV News and Rescue. Nagre-recruit about pag-training ng first aid. Talagang tuwang-tuwa ako dahil ito na yung iniisip ko dati. Hindi ko rin inasahan po yun. Kasi busy rin ako. Ay nung in-schedule, 3 days, hindi ako bumiyahe. Doon sa 3 days na yun, pasalamat talaga ako sa Diyos kasi meron ako na natutunan na itinuro ng yung TV News and Rescue na kung paano pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Makikinabang sa kaalaman na natutunan ko ang tulong una-una pamilya kasi yung laging kasama sa buhay. At siyempre, yung nasa kapaligiran. Ang ginagawa ko pong adjustment, siyempre yung pagpapahalaga nga. Dahil yung team leader namin, nag-implement ng refresher. Kung anong mga dapat gagawin, kung backboarding man yan, kung ano pag-scope sa patient, o CPR man yan, kung ano yung maisip na i-refresh sa amin bilang mga member. Para pagka nandun na kami sa field at kung talagang mayroong mga pasyente, hindi man sa pinapanalangin, para kung ano pangangailangan ng patient, maibigay namin at maitakbo namin sa emergency. Ang unforgettable talaga yung na-hostage kami. Term lang siya. Kasi meron kaming nadampot na patient sa Marcos Highway. Talagang hindi mo siya makausap na maayos. Hindi niya masabi yung pangalan niya kasi talagang buong katawan may tama eh. Ang mukha, loob ng bibig may dugo. Kaya hindi mo talaga makausap. Kaya dinala namin sa East Medical Center, sa East Avenue. Dinala namin ng gabi, inabot pa ng kinabukasan ng hapon. Ang tawag sa amin ng hostage kasi walang kamag-anak na matawagan. Kaya hindi pwedeng iwanan yun hanggat hindi maklear doon sa ospital. Yun talagang challenge talaga. Nasasaklaw na yung oras doon sa pagkatrabaho mo. Pero kailangan eh. Habang nag-refresher po kami sa base, kasi bago po deployment, nakareceive po kami ng tawag sa isang EMR namin. May nadaanan silang patient doon sa Marcos Highway. Proceed kagad kami. Kumaga, hindi na tinapos yung refresher kasi nga kailangan na. Yun, naabutan namin yung kasamahan din namin na NAR
na tumawag sa amin. Tapos yung pasyente nandun, mga pulis nandun. Tapos, inasikaso agad yung patient. Yung nga lang, talagang daming tama. Kaya talagang hindi pwedeng hindi asikasuhin. At saka walang kamag-anak, kaya siyempre ang buong team nung gabi na yon ay talagang inasikaso siya. Kasi hindi mo pwedeng iwanan. Pagkatapos po namin ma-turn over yung patient sa hospital, masaya sa kahit napuyat, pagod, pero parang nawawala yung pagod mo eh. Kasi yung isang patient na alam namin buong kailangan niya ng tulong na ganito, yung ganong sitwasyon, pasalamat talaga sa Diyos dahil parang mission accomplished. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver upang tayo ay maging ligtas lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.